Hello mga kalingap, support po, Richel TV. Ayan, thank you po mga kalingap. Thank you po. Guys, ayan. Dito po kami ngayon sa meeting ni Abansi dito sa may Rizal Park. Ayan, manood po tayo guys. Sa kasalukuyang 50 billion pesos na kinakailangang nakawin ng tiwaling opisyal ng gobyerno bago pa man siya ay makasuhan ng plunder, ating amindahan at gagawin po na lamang ito 1 milyong piso. At pag yan po ay nagawa na natin, ating pong isusunod na ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapatunayan at mahahatulang guilty sa kasong plunder o pandarapong. Alam kong ramdam ninyo na higit na talamak ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. At ako'y naniniwala ng ugat, ang punot dulo, ang simulang katapusan ng kahirapan ng marami sa ating mga Pilipino ay kung tutuldukan na natin ang kultura ng korupsyon na nagmumula sa ating taunang budget. Bilang oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Sisikapin ko na bawat sentimo na pera nating mga Pilipino ay mapupunta sa tamang serbisyo, hindi sa bulsa ng mga tiwali at perwisyong politiko. Huwag po natin kalimutan, yung ginawa nilang pagsasalaula sa ating budget process, 6.326 trillion pesos ang budget natin ngayong 2025. Ipinasa nila yan sa kabila ng napakaraming blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Ang Bicameral Conference Committee Report ang siyang nagiging pundasyon at haligi ng ating taunang budget. Subalit, kahit mayroong 28 items na blanco na nagkakahalaga ng 241 billion pesos, ipinilit nilang ipasa ang ating taunang budget, which I call unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, and unconscionable. Kaya naman, nagsampa tayo ng kaso sa Korte Suprema at hinihiling ang kataas-taasang hukuman na ideklara itong unconstitutional. At bukod po yan, aking ipapanukala rin bilang senador ninyo to decriminalize yung ating libel law. Alam mo ninyo, ang source of our democracy and the source of our freedom, yung free speech, free expression, and free press. Subalit, pagka ito po ay pilit binubusan na by weaponizing the libel law, hindi na po ito mabuti para sa ating demokrasya, para sa ating kalayaang magsalita, magpahayag at magbalita. They are weaponizing the courts, they are weaponizing the libel law. Kung kaya't bilang senador ninyo, I will immediately work for the decriminalization of libel law. Huwag din ho natin kalimutan yung mga patuloy na nagsasalaula at sumasalaula sa ating saligang batas. Sinong makakalimot sa araw ng March 11, 2025 ng kanilang pinagkaitan ng kanyang karapatang pantao ng due process of law ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isang Pilipino, isang kababayan natin, isang naging Pangulo na lumaban sa sindikato ng droga at mga kriminal. Ano ang sinuklit ng kasalukuyang administrasyon? Siya ay ginawang pistulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na manyaga dyan sa ICC.
Huwag po natin kalimutan ang paglapastangan ito sa ating saligang batas, ang paglapastangan ito na ginawa sa ating kababayan, kapwa Pilipino, Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bukod pa riyan, huwag ninyong kalilimutan yung mga elitistang magbabatas na pumirma na unconstitutional at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili bilang mga local candidates sa inyong distrito. Kayo ba ay kinonsulta man lang o nagkaroon man lang ba ng public hearing ang inyong kinatawan bago niya pirmahan ang illegal, invalid, and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Huwag po kayong maniniwala na kanilang desisyon ay naging base lamang sa party stand or party decision. Yan ay isang hayagang pangbubudol. Hindi po political party ang bumuboto sa ating mga kinatawan kada distrito. Kayo mga kababayan sa inyong distrito ang naghahalal ng ating mga kongresista. Once again, ladies and gentlemen, that is Kung bawat tao ay marunong magmahal, ano ang kulay sa salitang pinag-usapan? Ang iyong sabihin, ang mundo'y tulungan natin, dahil lunas ang pag-ibig. yes. Actually, habang palakpakan natin once again, what up, artists? Wow! Nakarelate to ang talay. Ay, feeling na ma-exempt sa mga Gen Zs. Yung ginakanta ni Kenny, magod yung ganinaaran si Kenny sa ako. Alam, favorite friend ako na. Sige daw, sa chorus ato. Ewan ko. Lahi-lahi mo ng ang language ato na ba? Yung naalam ka mga talented ang ato ang mga fellow WIO. Ato ang wadap artists of Macrucial daw na sila partner. Kung balik na rin yung wadap is Wow! That is correct. Yung naalam ka mga talented ang ato ang wadap artists. No, thank you. Thank you so much. And right now, balik ko na. Dalawa pa rin yung mic mo. Dalawa pa rin yung mic. Dalawa. Sige. Right now, we would want to acknowledge again the presence for each group or mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte, the Eagle Chapter. Hello, Tubong Davao Maisog. Asa ang mga tubong Davao Maisog! Kaya palakpakan nato ang tubong Davao Maisog. Nandyan si Sir Richard Diano. Yeah, hello sir. Kasi magkasama tayo sa group chat. Actually, alam mo ba, eto mga nandito ngayon, halos kasama natin ito sa group chat. Stan, and it's an honor and Yes. privilege to be hosting this Green Rise Action Grand Launching din sa Davao City. Yes, And correct. na-share na natin mag-alina partner. Yes, correct. Nandili karoon din sa Davao City. Yes, correct. We are launching from different parts of Different the parts, Philippines. and hindi lang sa Philippines, but also Nag-change me kaya ang mic ka naman sa bawala. Anong ba't yun? I-turn on part. Ayan, naka-turn on. Check mic. That's Ana. So once again, hindi lang natin siya sa Davao City. This Green Rise Action launching is live all over the Philippines. Atong palakpakan ang ato ang mga counterparts aside sa Davao City naapunta din sa Cagayan at Oro City. And of course, meron din tayo sa Pasay City, Pulongcon, Leyte, Agusan del Norte, Tubigaraw City, Cagayan, San Pedro, Laguna, Iloilo City, Sara PH, and Cebu. And of course, we also have from abroad,
Belgium, and Singapore. Yan pa lang yung alam natin ngayon. Yan pa lang yung alam natin ngayon. Alam natin ngayon. Hindi pa natin purpose. Ilan mo talaga ang nagsama at sumuporta para sa ating Green Green Rice Action Rally para po sa hashtag Bring Him Home. Sino po yung Him Home natin? Sino ba yan? Tatay Digong, of course. So, gagawin natin to every Sunday kasi hindi nga ito political rally. So, after the election, magpapatuloy tayo hanggang sa maiuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas and dito sa Davao City. I cannot, dili na ako ma-imagine, partner, kung unsa ka happy ang ato ang mga dabuhan yung tanang mga Pilipino na gusto mauling na si former President Rodrigo Roa Duterte. Tatawin mo, happy ka? Samot na ko. Sabot na ang ato ang mga kauban Hindi ko lang. Tatay Digong! Again, bring Tatay Digong home! Bring Tatay Digong Once again, home! bring Tatay Digong home! Bring Tatay Digong home! Yeah. And of course, right now, ato ang acknowledge ang mga presence sa ato ang mga bisita karong hapuna. Ang ato ang Maranao Tribe headed by Kaka Randy Guzman, sir. Mayong hapon and welcome to the Rizal Markers sa ato ang Green Rice Action Launch. And of course, we have coming from Davao, Pretty Bush Riders. So mga riders nito. Ano kayang gender? Mga piling lang motor na sila karong work. Ayan, simba muna kami mga kababayan bago po kami, babalik po kami dun sa rally. Magsimba muna kami. Ayan. Samahan nyo kami sa pagsimba. Malapit na po dito sa Rizal Park yung simbahan. Dito na lang muna kasi magsimba muna kami bago kami babalik dun sa rally. Bye-bye po muna. Salamat sa support. Pa-like and share po sa ating upload. Thank you po. Ingat. Sa kapagalungkot na excited na tayo uban ang tanan sa sunod na muhatag o ang iyakang mensahe para sa una partner. But before that, of course, natin i-prepare na very short presentation nga ipahatag sa atua sa fabulous, amazing beauties. Hindi siya makita. Gamay kayo siya. Hindi siya makita, no? Gamay kayo. Meron po akong kanta na sinulat para kay Tatay Digong. Bago po ako magsalita, may tanong lang po ako sa inyo. Alam ko po, kilala niyo ako bilang singer, hindi bilang abogado. So kung minsan nag-speech ako, pagkatapos ng speech, yung mga tao sabi, sample, ganyan. So, tanungin ko na lang kayo, pili na kayo ngayon. Ano ba gusto nyo, speech o kanta? Kita nyo, kaya hindi ako manalo eh. Hindi, ganito na lang po. Kakanta po ako mamaya. Pero pwede ako ba magsalita? Konti lang. May gusto lang ako i-share sa inyo. Pero pwede bang pakinggan nyo muna yung ibalik nyo si Tatay Digong? Ha? Yan.
Ito po, sinulat ko ang kanta na to the day after they kidnapped Tatay Digong. Mamaya I will speak about it. Pero I studied law, but there are not enough words to express kung gaano ako kagalit tsaka kalungkot sa nangyari. I would like to share this to you. Tama na, sobra na, kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi niyo ba nadarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarin nila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niya ang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarin nila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Nakalugod na ang bayan, lalo niyo bang sinasaktan? Kaya nyo kantahin? Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarin nila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay. Sa tinuod lang, naulaw ko magkampanya karon. Kay perting taasan na mo sa survey. Una-una, nag-top 13 ko. Ako! Pero ang tinuod na hinugdan na ay gikidnap nila si Tatay Digong. May nagtanong sa akin, sino ba ang campaign manager nyo? Bakit ang taas nyo sa survey? Sabi ko, si BBM. Wala na kami kailangan gawin. Diba? Bago
Bago po ako kumanta, kasi alam niyo po, sa dami ng kasalbahihan na ginawa ng administrasyon na to, kung magsispeech kami lahat tungkol sa mga salbahe na ginawa nila, hindi tayo matatapos. Kaya ako, tabi ko muna yung pagiging lawyer, okay lang sa akin, intermission na lang ako. Kasi gusto ko maging happy tayo naman, kahit konti lang. Pero, mag-discuss lang ako, Gamayra. Una. 3 points lang. Number 1, hindi tayo saklaw ng ICC! Ang dami dyan, abogado, nagsisinungaling na. They're lying through their teeth. Just to justify. Pag sinabing nasa Rome Statute, hindi, local law tayo. Pag nasa local law, hindi, sa Rome Statute. Ganyan-ganyan na lang sila. Di ba? Likay ba? Likay? Pailag-ilag? Likay. Pag sinabi Section 59, ay hindi kami Rome Statute. O hindi dapat, surrender according to domestic law. Ay hindi, Rome Statute tayo. Ganyan. Mga sinungaling. Ako po, ang campaign platform ko, diplomasya. I want a polite, respectful Senate. Pero galit na talaga ako. Kasi kung kayo po mag-aral kahit 1 taon lang ng law, makikita nyo puro sinungaling na sila. Ulitin ko lang yung first point ko. 3 lang naman. Hindi tayo saklaw ng ICC. Number 2, bakit mahal ang bigas? Mura ba ang bigas? Okay. Buti pa yung green rice, mura lang. Green rice action. Yung white rice mahal. Alam nyo, nag-file kami ng case sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents. Simplihan natin, paano ba gumawa ng budget? Batas yan. Paano ba gumawa ng batas? Gagawa dito sa lower house, bibigay sa Senate, may magkaiba konti. Dadalhin sa BICAM. Wala pa namang mali doon. Pero galing sa BICAM, kailangan i-check ulit yan ng mga representatives nyo. Kailangan bumalik sa plenaryo. Tama? Nakukuha nyo pa di ba? Matalino naman kayo, dabawen nyo kayo Alam nyo ang batas, di ba? Ang nangyari, galing sa BICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayoko gamitin yung salita pagdating doon sa taas, may laman na 241 billion. Di falsification. Sino naglagay? Di last touch. Sino ba last touch? Di si Romualdez. Di falsification. Tama? Okay. So, ano connection nito sa bigas? Hulaan nyo kung ano yung 2 department na pinaglaruan yung budget. 0, biglang 241, may mga backdoor deals, ganyan. Hulaan nyo, humula kayo ng department. So ito tanong ko, paano magmumurang bigas? Kung hindi natin nilalagyan ng tamang budget, according to proper consultation with the farmers, paano magmumura? Pinaglalaroan natin. Naintindihan nyo? Lahat po ng tao, lahat po kami anti-corruption. Pati yung kabila, anti-corruption kuno. Pero may nagtuturo ba ng mechanism of corruption? Kung paano ninanakaw sa bulsa nyo. Nakikita nyo na lang nakaayuda na. Saan galing? Kaya, it brings me to my 3rd point. Sorry, humaba konti. 3rd point. Kailangan PDP laban straight. Bakit? Paano ba mag-impeach? Sa baba, majority. Akyat. Ano sa taas? 2/3.
Ano 2/3 ng 24 senators? 16. Ano natira? 1/3. Ilan ang 1/3? 8. So yung 8, dagdagan mo isa, wala nang impeachment. Tama? Eh, ilan ba yung PDP Laban Straight originally? Di ba 9? Eh, may dokmata pa. 10. Tama? Kaya, ang boto sa PDP Laban Straight ay boto laban sa impeachment. Yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. May isa pa kaming kasong final, pero si Attorney Bobet Torion, who is representing, a brilliant lawyer, representing Pastor Kibuloy, will explain to you kung ano yung final namin na kaso. Yung kaso na yan tungkol dyan sa online voting at kung paano tayo dadayain. Yung iba naman dyan, reklamo na reklamo. Dadayain tayo, dadayain. Eh, paano nga natin ititigil? Ayan na, sinagot na ni Attorney Torion. He will explain to you kung paano natin ipoprohibit ang COMELEC dyan sa mga kalokohan na yan. Kaya suportahan niyo po si Pastor Kibuloy, who is supporting Attorney Bobet Torion and his associates to make sure na walang makalusot na legal matter. Si Attorney Torion hindi na ho natutulog. Tuwing meron, may kaso filean mo. Okay. Ganyan. Hindi, totoo. Totoo. Siguro ho, kung naniningil siya, bilyonaryo na siya. Pero hindi po niya sinisingil. Dahil po, sinusuportahan naman siya ni Pastor Kibuloy. Do you understand why this is important? O, di ba hindi na magandang kumanta pa ako? Sige. Kaya po ako kakanta. Hindi po para magkampanya na or whatever. Gusto ko po magpasalamat sa Davao. Gusto ko po magpasalamat kay Tatay Digong, kay VP Sara, at sa lahat ng mga Duterte, kay Mayor Baste for putting this up. Bakit po? Kayo po ang halimbawa ng tama na gobyerno. Inggit na po kaming lahat sa inyo. Makakaasa po ba kami sa boto ninyo? Makakaasa ba kami sa dasal ninyo? Makakaasa ba kami sa kampanya ninyo? Maraming salamat po. Kakantahan ko na kayo ngayon. Bigyan nyo lang po ako 20-20 lang. Kasi po, bibili ako ng isang 1/4 na bigas. 20 pesos. Sige, paki-play na yung... Lalaki yun ah. Which proved to me na wala pong may-ari ng mundo, kundi Panginoon. Kaya ito sa eleksyon, parang nung let me be the one, wala tayong kilala, wala tayong connection, wala tayong pera, pero mananalo tayo. Somebody told me you Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more, no more. So you're walking out the door. Nobody told me you'd be crying. Nobody told me you'd be dying, but didn't run to the fight. Nobody told me that you fell out of love with me, so I'm setting you free. Let me be what
susunod na kanta. Meron pong sine dati, ang title, My Sassy Girl. Wala pang K-pop, pumunta yung mga Koreano dito, sabi, gusto namin yung Tagalog version ng song na to, si Jimmy Bondo ang kakanta. Ang title ng kanta na to, I Believe. Alam nyo to siguro, araw-araw. Tinanggap ko to for one reason. Favorite word ko, believe. Kasi po, kayo ba? Ba't pa kayo nandito? Because you believe. You believe na babalik si Tatay Digong. You believe na mananalo tayo. And you believe na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Do you believe? Ikaw lang ako ang magsasabi na last, ulitin natin, isigaw natin kay Tatay Digong. Ikaw lang ako ang magsasabi na Tatay! Mahal na mahal ka namin, Tatay! At ang susunod naman na kanta, ang title nito, ito, kilala na namin si Tatay Digong. Panalo na siya, pero ang daming umaangal. Masyado daw disiplinaryan, masyado matapang. Ang title ng kanta na to, Tunay na Laya. Nung kinanta ko kay Tatay Digong to, lumuha siya. Hindi ito masyadong kilala. Pero ang bubukas pa yan? Hindi. It swings freely dahil may bisagra. Parang tao, we are free because of the laws. Tunay na laya. Kay tagal na natin hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Tingnan nyo na nangyayari. Tingnan nyong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Malaya pa tayo ngayon? Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban, isang pinuno ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na Pilipinas, Duterte! Jimmy Bondo, at ito po ang wakas ng aking palatuntunan para sa inyo. Paki-listen lang dito ha. Philippine Laban Street, Philippine Laban.
PDP labas, PDP labas, PDP labas. O sige, pakinggan nyo. Bumili ka na ng suka, linisin ang tanso, ibalik sa bayan ang talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, bumili siya ng 9, 9 may asin, totoong magsisilbi. Oto, Pato, Bongo, Hilo, Marcoleta, at ang Pino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tokmata! 13, 34, 38, 53, 56, at 58. PDP labas, 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 PDP labas. Sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9, magkatamayan, Duterte 9, para sa mamamayan. PDP labas, Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9, magdadamayan, Duterte 9, para sa mamamayan. PDP labas. That was our idol, number 10, Jimmy Bondoc for Senator. Palakpakan natin, ladies and gentlemen, Attorney Jimmy Bondoc! Wow! Grabe ka talented! Grabe no, and of course, I'm sure na amazement mo sa iyang message and kapatungkol na naminaw ang tanan sa message ni Attorney Jimmy Bondoc karong gabi una.